Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pagsagutin ko ang mga madalas na tinatanong ninyo tungkol sa transfer of ownership. Kasi hindi ko na masagot isa-isa. Una, ano-ano nga ba ang mga requirements pag transfer of ownership? Narito ang mga requirements. Kailangan ng ORIG o RCR, ID ng registered owner, yung nakapangalan sa ORCR mismo. At least kailangan din ng ID mo. Kailangan din ng deed of sale dapat nakanotaryo. Yung ID pala ni first owner o yung naka-registered owner dapat may tatlong sign. So, kailangan din ng HPG clearance. Okay? So, makakuha mo yan sa PNP HPG kung saan malapit sa inyo. Okay, ayan po yung mga requirements. Kung repo yung motor, kailangan ng dasyo on pago. Yan. Kailangan din ng secretary certificate. Tapos yung deed of sale mula sa bangko at deed of sale din ni seller. So dapat mayroon kanya. Kung yan naman ay company car, company vehicle na bili mo, kailangan ng secretary certificate, ID ng authorized representative. Ito yung representative mismo ni company. Ayan. Pwede bang isabay yung rehistro sa pagpapatransfer of owner? Opo, pwede. Kailangan mo lang ng additional na requirements. Ito ang emission mula sa accredited na emission testing center ni LTO. Kailangan din ng insurance. Ayan. So, yung insurance, dapat ay nakapangalan na sa'yo yung insurance. So, hindi na siya ORCR nakapangalan, yung first owner. So, sa'yo na. Kasi ikaw na yung ito-transfer na sa pag-ari. Sa pagtanong, okay lang ba na iba ang mag-process, hindi yung nakabili? Okay lang po yun. Basta, dagdag mo sa requirements ang special power of attorney. Isa siyang authorization letter na yung tao na yun ay pinapayagan mo na mag-process ng iyong mga documents. So, kailangan din na ID niya. Ayan. So, ikaw ay walang time sa mga ganyan, pwede mo ipalakad sa kakilala mo. Ilang days? Ayan, tinatanong din nila ilang days ang process. Sa pagkuha kasi ng requirements sa HPG, PNP HPG, 3 days ang waiting doon. Actually, pag na-process mo siya, 3 days na siya bago mo ulit balikan. Okay? So, ang processing, nasa, halimbawa, dumating ka ng alas 8 ng umaga, before lunch, matatapos ka na rin. Okay? So, ganun lang. Kaya lang, babalikan mo after 3 days. May bibigay lang sa'yo na staff, huwag mong iwawala yon kasi kailangan yan kapag kinuha mo yung HPG clearance. Then, after ng 3 days, nakuha mo na yon, punta ka na sa LTO, yan, so dalhin mo yung mga requirements kanina na sinabi ko, masa 4 hours, so matagal na yung maghapon, makukuha mo na yung ORIG na ORCR, maski pa isabay mo yung registro. Okay, so ayan po. Makukuha ba agad-agad? Opo, makukuha po ka agad-agad yung bagong Certificate of Registration at saka OR. Ayan. So, kapag ito ay sinabay mo sa renewal. Okay. Okay lang ba? Isa pa, okay lang ba isang ID? Yes, based on my experience, okay lang po ang isang ID. Kailangan mo lang magkumuha ng affidavit of warranty. So ito ay para siyang notarized documents din sa mga notary public mo din makukuha. Mostly sa mga paligid ni LTO, yung mga notary public dyan, alam na yan. So nag-i-issue sila niyan. So more or less, ang gagastusin mo dyan sa affidavit of warranty ay nasa 200 to 300 pesos. Depende sa notary public. Ayan. Okay lang ba kung yung ID ay hindi valid? For example, school ID, ayan, na-expired na. So, ID pa niya nung college. So, ngayon, example, ID niya ng college 2022. Ngayon, 2023 na. Pwede pa ba? At iisa pa, ID lang na school ID based on my experience. Pwede po siya. Nakapagpa-transfer of owner ako dati sa motor ko na may nabili ako galing sa estudyante. And then wala talaga siyang ka-ID, tapos yung ID pa niya is expired. Kailangan lang din ng affidavit of warranty. Ayun nga, yung binanggit ko kanina. Makukuha sa mga notary public. Ayan. So,
Sa pangkatanungan, okay lang ba sa ibang mother file? For example, ibang LTO. For example, yung mother file ng sasakyan o motor mo, makikita mo kasi yun sa taas ng Certificate of Registration. So, wala kasi yung sample dito. Makikita mo doon yung registration unit mo. And then, pwede mo yan ilakad sa iba. Halimbawa, nabili mo yan, LTO NCR or LTO Quezon City District Office. And then, nadala mo ng Mindanao or Davao. Ayan, sabihin natin Davao. So, pwede mo yan i-process dyan. Kailangan mo nga lang munang kumuha ng confirmation request sa LTO kung saan ka magpapatransfer of owner. Or for example, sa Davao, dyan ka kumuha ng kahit sa LTO dyan. Wag lang sa mga mall kasi hindi sila nagpa-process ng transfer of owner. Pwede kang kumuha dyan ng confirmation request. Ayan. Din ito, nasa 3 days din. I-text ka na lang. So, dapat mauuna na ang confirmation request bago ka pa kumuha ng HPG clearance at magpa-process sa LTO. Unang-una mo nang gawin yan. Confirmation request. More or less 3 days nga yan. And then, libre lang naman yan. Kailangan lang dyan na URIG, ORCR, ID ni first owner, mga requirements na yon. And then, pa-photocopy mo, babalik sa yung URIG, may iwan yung photocopy lang. Okay. Magkano gagastusin? Siyempre, magkano? Sa LTO, sa transfer of ownership, nasa 240 yung certificate of registration. And then, sa HPG, 600 yung PNP clearance. Tapos, insurance, more or less, nasa 500. Depende sa insurance company. Ayan, so depende pa sa sakyan kung yan ay kotse. Sa motor kasi 500. Sa kotse, parang iba din. Parang 1K, 900, ganyan. So, yan yung gagastusin mo. And then, idadagdag mo na rin yung notary. Kung for example, kung notaryo ka, hindi pa naka-notarize yung deed of sale mo, 200 din yun or 300. Depende sa notary public. Tapos, dagdag mo rin yung affidavit of warranty kung kailangan mong pumunta kasi na isa lang yung IP. So, ayan yung gagastusin. Okay lang ba na hindi na ipapatransfer? Naku po. Sa ngayon kasi, meron ng batas yung Motorcycle Crime Prevention Act. So, kailangan mo nang ipatransfer yung motor within 5 days. Kasi kung hindi mo ito nagawa, penalty ka ng nasa 20 to 50,000 pesos. So, ganun siya kalaki. So, ngayon, hindi pa siya fully implemented. Pero pag in-implement na yan, kailangan mo na mapatransfer talaga. So, hindi na pwedeng hindi mo matransfer sa pangalan mo. Okay? And then, dagdag ko lang din dun sa requirements, mayroon mga LTO na naghahanap ng certificate of full payment sa kasa. Katunayan na bayad na yon. So, kailangan mo rin kumuha sa kasa mo mismo ng certificate of full payment. Yan. So, para lang siyang papel. Baka may pirma lang dun yung branch manager. So, na nagpatunay doon na bayad na yung motor. So, mayroon akong video dito. Scroll nyo lang itong videos ko. Makikita nyo na dyan yung transfer of ownership na ginawa ko before. So, ayan lang. Kung may dagdag pa kayong katanungan, mag-comment down below. Sasagutin natin. Sharing is caring.